Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay itinawag niyang daigdig, ang karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang 2 malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung ano o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmamasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang araw. Iyon ang ika-4 na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinisimulan natin ngayon basahin ang unang aklat ng Biblia, ang Henesis. Ito ay bahagi ng pinakamahalagang aklat ng Lumang Tipan, ang Pentateuch o Torah, kung tawagin ng mga Hudyo. Ito'y binubuo ng mga aklat ng Henesis, Exodo, Levitico, Bilang at Deuteronomio. Ang Henesis ay naglalaman ng simula. Simula ng mundo at ng sangkatauhan. Yan ay matatagpuan sa chapters 1 up to 11. At simula ng bayan ng Israel, chapters 12 to 50. Ang kwento ng kasaysayan ng kaligtasan ay nagsisimula sa paglikha ng Diyos. Ito ang laman ng pagbasa natin ngayon. Ang mundo natin ay nilikha. May simula ang lahat.
Nagkaroon ng mundo, ng universe, dahil sa Diyos na siya lang ang walang simula. Siya ang nagbigay ng simula sa lahat. Makapangyarihan ang Diyos na ito. Ginawa niya ang lahat at binigyan niya ng kaayusan sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagsalita lang siya at nagkaroon na. Nagkaroon ng liwanag, ng tubig, ng lupa, ng araw, buwan at mga bituin. Hindi napilitan ng Diyos na maglikha. Ito'y ginawa niya kasi ito ang kanyang gusto. Hindi lang nagkaroon ng mga bagay, ginawa din niya ng maayos at maganda. Hiniwalay niya ang liwanag sa dilim. Hiwalay ang tubig sa itaas, ang ulan at ang tubig sa baba. Hiwalay ang lupa at ang dagat. Hiwalay ang araw at ang gabi. Nagkaroon ng mga halaman sa lupa at ng mga bituin sa kalangitan. Maganda ang ginawa ng Diyos at siya mismo ay nagandahan sa kanyang ginawa. Sana kapag nakita at pinagmasdan natin ang sanglilikha, maisip natin ang manlilikha. Kawawa ang mga nakatira sa lungsod. Hindi nila namamasdan at nararanasan ang kagandahan at kaayusan ng kalikasan. Mapalad ang mga nasa kanayunan o nasa mga probinsya. Araw-araw nalalanghap nila ang sariwang hangin. Nakikita ang lunti ang tanim at ang kalawakan ng karagatan. Naririnig nila ang huni ng mga ibon, ang mga palaka at mga hayop. Naririnig nila ang patak ng ulan at ang mahinahon na daloy ng tubig sa batis. Talagang maganda ang ginawa ng Diyos. At ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kahinahunan. Dakila ang Diyos na manlilikha. Ginawa ng Diyos ang lahat na maganda. Ito'y bunga ng kanyang kaalaman at pag-ibig. By creating, God shares His existence. Kaya sa harap ng kalikasan, ng ating attitude ay paghanga. At ito'y nagdadala ng pasasalamat. Dakila ka, Panginoong Diyos. Ang lahat ng ginawa mo ay maayos at maganda. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kalikasan. Pinaparamdam mo sa amin sa kalikasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong karunungan at ang iyong pagkalinga sa amin. O Diyos, dakila kang talaga. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.